Paano daw kapag bagyo, paano daw yung solar panel, paano daw yung mga alaga naming lobster at isda. Yan yung palagi kong nababasa sa comment section at pasensya na medyo maingay etong vlog ko dahil umuulan talaga sa amin ngayon at kasalukuyang may bagyo. Nagparamdam na yung bagyong Opong, kaya naman maaga pa lang pumunta na kami sa payag dahil napagdesisyon na namin na tanggalin na lang muna yung solar panel. Pero wala sana kaming planong tanggalin yon dahil matibay naman yung pagkakatali, pero sabi nila baka daw mabasag kaya mas maganda na lang na sigurado. Sabi ni Uncle, mahirap naman na kung saan pa malakas yung hangin, dun pa lang namin tatanggalin yung solar panel. At mahirap din daw na hindi kami mapakali sa kakaisip. Habang nag-uusap-usap sila, ako naman hinulog ko itong nabili namin ng mga lobster na similya. Paano din daw yung mga alaga namin dito kapag bagyo? Kapag bagyo po dito sa amin, yung mga alaga naming lobster ay nandito lang din sa ilalim ng payag. Bakit daw hindi namin ilipat ng pwesto o kaya naman kuhanin muna namin at ibalik na lang kapag tapos na yung bagyo? Mas safe po sila dito sa ilalim ng payag. Dito po sa pinagtatayuan ng payag, hindi po nagsisilakihan yung mga alon dito. I mean, medyo lumalaki din naman pero hindi naman sa kanila makakaapekto. Paano daw etong payag namin kapag may bagyo, pag maalon? Nagpapasalamat po ako sa mga concern, pero nagpe-pray na lang din po talaga kami na sana hindi lumaki yung mga alon, hindi lumakas yung bagyo at matunaw na kaagad. May dalawang klase nga pala ng sahang kami dito na dinala sa payag. Hindi ko alam kung saan galing to, pero dahil may ulam na kami, kaya nilagay muna namin dyan sa ilalim ng payag para hindi mamatay. Etong TV nga pala namin na nandito sa payag, dadalhin namin sa baryo dahil baka mabasa dito at masira pa, sayang. Nakuha na nga pala nila yung gagamitin sa pagbabaklas na itong solar panel, kaya naman magsisimula na sila. Maraming kahoy nga pala yung nandyan sa likod ng payag dahil yung mga kahoy ay ginagamit namin sa pagpapagawa ng bunuan. Sa mga oras nga pala na yan, hindi pa masyadong malakas yung hangin, medyo kalmada pa. Yung ulan naman bubugso, minsan titigil. Kaninang umaga nga din pala, lumabas kami ng baryo para bumili ng mga plastic. Dahil kapag ganitong bagyo talaga dito sa amin sa probinsya, binabalo talaga namin yung mga damit namin. Dahil etong baryo namin ay nasa bandang gilid lang ng dagat, kaya naghahanda talaga kami para in case na kailangang lumikas, madali na lang. Umakit nga pala sa pinakabubong ng payag si Manoy Domingo para mahawakan niya ng mabuti doon, para hindi sila masyadong mahirapan at madali lang nilang maibababa etong solar panel. Kahit papaano alam na nila yung diskarte sa pagbaba nito dahil sila din naman yung nag-akyat ng solar panel na yan. Bali dito naman banda sa baba, nandyan si Kuya Julius at si paring Jason para naman alalayan itong solar panel sa pagbaba. Kung mapapansin nyo, yung mga kahoy, tinali nga pala nila yan para naman sigurado na hindi maanod o hindi kumalat. At dahil may bagyo ngayon dito sa amin sa Northern Samar, na postpone muna at hindi muna sila gumawa sa paggawa ng bunuan. Pagkatapos na lang siguro ng bagyo dahil nag-aasikaso din naman yung mga gumagawa sa mga bahay nila. Konti na nga lang sana yung gagawin. Tapos sa mga susunod na araw sana ay ibababa na sa dagat. Relax lang. Tuluyang naibaba itong solar panel, tapos pagkapasok sa loob, itatali naman nila. At hanggang dito na nga lang pala muna ang aking mini vlog. Maraming salamat sa panonood. Manalangin din tayo na sana hindi lumakas yung bagyo, mag-iingat tayong lahat. Ayun lang, salamat. See you on my next vlog.